Adrenaline pumping. Wow, what more can I say, guys? Grabe palakpan po natin ang Task Force Firewall. Muli palakpan po natin ang buong cast, directors at creatives na bubuo ng Task Force Firewall. Pero bagong lahat, muli natin kilalanin ang ating mga bida. Kylie Padilla, Jack Roberto, Buboy Villar, Cheska Fausto, and of course Miguel Can Felix. Wow, Cheska, look at those. Guys, a round of applause for the stellar cast and director of Task Force Firewall. And at this point, let's give our guests the chance to take photos and videos. May we ask the cast and directors to please stand up in front and strike their killer poses. Wow, look at those poses. We have our official photographers at the center. And if everyone's ready, pwesto na po tayo, guys. Pwesto po tayo. Our birthday celebrants, of course. Again, please use our official hashtag on all your social media posts. Hashtag Task Force Firewall Grand Media Launch. Okay, can I have one here? Ready? 3, 2, 1, smile, and last one. Okay, good. Here go. 1, 2. Again, guys, please don't forget to use our hashtag Task Force Firewall Grand Media Launch. Thank you, guys. Maraming salamat. At talagang buboy, narinig ko ang iyong boses sa soundtrack, no? Talagang naboy, eh. Akala ko magiging OST direct yung The wall is on fire. Masingit ka lang po, mga kaibigan. Salamat po. Talagang nang kaabang-abang ang series na ito, ang intense na mga eksena at ang cinematography. Wow! Grabe. Panalong-panalo. Alam ko na madami na kayong tanong na naiisip para sa ating mga bisita ngayong hapon. Kaya naman, sisimulan ko na ang pagtatanong. I will be reading the questions from our friends from the press. For our first question, this is for Ms. Kylie Padilla. Our question will be coming from Mr. Bernard Santos of My Movie World. The question is, you've done action roles before. What new side of you will audiences see in Task Force Firewall? May tanong muna ako. Ba't ang pogi mo today? We'll be right back. Magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa show namin. The question, ano yun yung tanong na kalimutan ko? The question is, can you read it? You've done action roles before. What new side of you will audiences see in Task Force Firewall? Siguro po ang masasagot ko dyan is yung rappelling namin from 17th floor, di pala 15th. Kasi bata pa lang po ako, nagta-training na ako with the harness, kung paano gamitin yung harness ng tama. Pero first time kong bumaba sa building. And ang masasabi ko, nakakatakot po siya. Pero nagawa namin ng maayos and ang ganda tignan pag napanood niyo na po. So I'm super proud of myself and yun nga, abangan niyo po yun. So that's new. Also, first time kong makatabaw si Miguel dito. And body cop ang relationship namin dito. So, yun, ang ganda rin ng chemistry namin on screen. So, and ano siya, mahusay siya na artista. And yun, I'm really happy to be working with him. And syempre, the rest of the cast. Thanks, Kylie. And now for Miguel Tan Felix. Miguel, do you have size 9? Joke lang po, inside joke lang po namin. How did this role challenge you as an actor? And what did you discover about yourself
through the process? Thank you for that wonderful question. Good afternoon po sa inyong lahat. Para sa akin, isa to, ang challenge sa akin ito ay yung genre niya, na hard action. First time ko mag-hard action. Pero dahil willing naman akong magpakapagod sa set, nandiyan naman yung guidance nila direct ng aming stunt team at ng aking kapartner na si Kylie. Kumbaga yung challenge na yun nababawasan, mas nagiging enjoyable yung buong process na yun. As an actor naman, yung character ko dito, medyo tricky siya dahil iba yung pinapakita niya sa labas, pero iba yung nararamdaman niya sa loob, na sumasalamin sa maraming tao, na for sure ganyan din kayo, iba yung pinapakita niyo sa pamilya niyo, sa friends niyo, pero deep inside, malungkot kayo, parang gano'n. So very relatable yung character na yun. And challenge din siya dahil kailangan mahanap ko yung sweet spot, yung balance doon. And direct ko ba sabihin yung... And yung character ko dito ay may PTSD kasi galing nga siya sa militar and nakita niyo sa Master Cutter, si Galo, same character po yun. Magkaduktong sila. A few years ago lang yung The Master Cutter. So, maraming naging experiences si Galo sa pagiging militar niya at dala-dala niya yung trauma na yun hanggang sa mag-retire siya at mahanap niya yung pamilya niya sa PBI. So, yun yung challenge po, Kuya Betong. You got it right, Miguel. Thank you ba? Thank you. Yan kasi pinag-uusapan namin dito kanina yung PTSD. So, PTSD is post-traumatic. We'll be right back. Malalaki na po tayo mga kaibigan. And the next question will be coming from Chad Rosete of Manila Feed. This is for Buboy and Jack. What makes Firewall timely and important for Filipino audiences today? Any realization or lesson learned while filming the show? Please answer it in English form. Just kidding. Buboy, did you understand the question? Would you like me to repeat it? How about you? I'm just Did you reading. understand it? I'm just reading. Okay. Can you repeat the question, please? Sabi ko na nga. Feeling ko ikaw talaga tayo nawawala kong tatay dito. What makes Firewall timely and important for Filipino audiences today? Any realization or lesson learned while filming the show? Well, nakakatuwa po dahil nga ngayon ay ayoko yung word na sinasakop eh. Hindi naman siya word na sinasakop. Kumbaga, yung mundo po ngayon ay punong-puno na po talaga ng technology at hindi na po natin may kakaila na panahon na po nito ng mga anak po Nasa natin. cellphone na lahat. Nasa cellphone na lang. Thank you for that, Chief. Anyways po. So, maganda po yung firewall na ito dahil like sinasabi ko po kanina, ang firewall ay gusto ko po talaga matuto. Bakit gusto ko po matuto? Kasi ang dami na po nangyayaring scams, ang dami na po nangyaring mga savings natin nawala dahil sa isang pindot lamang ng mga masamang tao na yan na pagsasamantalahan na yung mga, alam mo yun, yung savings natin. So, malaking aral ito para sa mga lolo't lola natin. Of course, bilang isang anak, apo, na papayuhan ko yung mga mas nakakaedad sa akin na ito po yung understanding namin sa cybercrime or sa mundo ng internet. So maganda rin siyang pag-usapan through family. So yung po yung, did you understand it? Of course. Thank you so much. Thank you, Buboy. Jack? Yes, ngayong digital age, napapanood talaga itong task force firewall because lahat ngayon nakatutok na sa cellphone, sa internet, sa social media, and dyan nakakita ng opportunity yung mga scammers. So, hindi nabibigyan ng pansin para sa akin masyado yung social media na yung mga nang-scam at nakakuha na ng pera, kagaya na sinabi ni Bubo. So, tinahin namin dito about SIM swap, yung mga scandal, mga sexploitation, mga, ano pa ba, marami ba yung na-spoil, pero lahat ng tungkol sa cybercrime na tinututukan ng PBI, PBI ang tawag sa amin dito sa show, yun yung pinakita namin sa mga tao. Learnings dito, of course, yung huwag tayo magbigay ng OTP, lagi yan. Yes. Kasi meron yan sa panahon ngayon, kahit yung mismong bangon nagbibigay sa atin ng billing,
credit card experience Sila yun. mismo yung nagtitext. Oo, sila mismo yung nagte-text and minsan na-encounter ko yan, tinanong ko sa teller ko kung totoo ba yan. Sabi, huwag ka mag-click dun sa link kasi may Yes. napapasok na rin pala ng mga scammer Yes. yung mga ginagamit ng mga bangko. Ngayon, nakalagay dun, may expired na in just 3 days, yung 6,500. Points, Tapos may mga points nare-receive pa. mga points, Oo. redeemable points. Wag po kayo mag-click dyan. Huwag po kayo magbibigay ng OTP. At i-aware na rin natin yung mga family natin, loved ones, about that. Para na hindi lang tayo yung napoprotektahan, pati rin yung mga mahal sa buhay. Yun lang po. At dahil sa sinabi ni Jack, let's all watch this. Ay, wala pala. Hindi, totoo yan, yung mga OTP nga. Yung mga mag-expire na yung points mo. Wala naman akong ganung bangko. Pero tinitest ako ng ganung bangko. Hindi ko syempre pinabala mga ganung bangko talaga. Pero anyway, maraming salamat po po yan, Jack. Thank you. Our next question will be coming from Jasper Valdez of Manila Standard for our director spot. Why was it important to immerse the